Magandang araw sa inyong lahat. Part 2 tayo ng ating mga labor terminologies para maintindihan ninyo kung ano yung mga abbreviations na ginagamit ko kapag sinagot ko yung mga comments ninyo. Again, this is for the purpose of facilitating yung communication natin kasi siyempre maraming terminology sa labor ang hahaba. Legal terms nga naman yan. So, ang hirap mag-type niyan. Kaya gagamit na lang tayo ng mga abbreviations. So, this is the part 2. Na-release na natin yung part 1. And again, paalala lang, this is my own abbreviation ha. Hindi ito official na sabihin natin baka mamaya itanong ninyo sa NLRC o sa DOLE. Wala silang ganito. Ako lang gumagamit nito. Kung meron mang ginagamit sila na kaparehas lang sa akin, nagkataon lang yun. Pero this is for our own convenience. Hindi tayo dito nag-iinarte. Ha? Ito para mapadali, mapabilis ang ating line of communication. So, shout out muna natin ang ating mga followers, ang ating mga subscribers. Again, pasalamat tayo sa ating mga subscribers. We are now on the road to 27k subscribers. And again, thank you kasi without effort naman yung ating pag-push ng ating channel dyan eh. So, maraming salamat and you like the channel and you like the videos. Probably the reason why you followed or subscribed to my channel. And growing community na rin ang ating Facebook. We are now at 3,500 and it's going to 3,600 yata now. So, well, yun na nga, ang pag-uusapan natin ang mga terminologies na RTWO, PS, AWOL or AWOL. Marami namang familiar na sa inyo dito. CRR, COD, COC, EH, ER, EE, MNC, ILD, and CD. Ito yung mga terms na kadalasang ginagamit ko pag sinasagot ko yung mga questions niyo sa comment section or sa comment box na sa ating YouTube channel. So, guide nyo to. Kaya panoorin nyo yung mga videos ko pag may sinagot ako sa inyong ganito ha. Huwag na ninyong itanong para at least magamit natin yung time natin para sagutin naman yung question ng iba. Now, before we proceed, I want you to watch muna ang ating YouTube rules. Isingit natin dito. Okay, let's start. Labor terminologies, part 2. First, RTWO. Ito yung return to work order. No, ang ibig sabihin nito, ito yung halimbawa, ang empleyado hindi pumasok sa trabaho, pero wala namang naka-file na vacation leave no, in advance, or hindi naman siya nakatawag or nakapag-notify sa company na siya ay may sakit, kaya hindi siya nakapasok. So, no call, no show. Then, padadalhan siya usually ng notice to explain, no? NTE, isasama pa natin dyan. NTE, notice to explain, plus may nakalagay dyan sa baba niya na RTWO or return to work order. Yan ang ibig sabihin yan. Pinababalik yung empleyado immediately upon receipt. Kaya ikaw, kung empleyado ka, pag natanggap mo yan, bumalik ka kaagad kung hindi ka nakapag-file ng leave mo in advance. Kung may emergency ka, then bumalik ka, mag-file ka ng tamang sick leave form or emergency leave form, then i-attach mo yung basis kung bakit ka umabsent tong araw na yon na hindi ka nakapagpaalam due to emergency or sickness. Next item is
PS or preventive suspension. So alam naman natin na ang empleyado pwedeng ilagay ni employer on preventive suspension for acts or when the continued employment poses serious and imminent threat on the life or property of the employer or his representative, no? So yan ang preventive suspension. So its maximum period is 30 days. Kapag lagpas ng 30 days, constructive dismissal na yan. Unless kapag nakapag-issue ng notice of extension yung employer dahil hindi pa tapos ang investigation, no? But during the extended period of preventive suspension or PS, dapat si empleyado ay reinstated na on payroll, may bayad na siya kahit hindi pa siya pumapasok. Now, take note, kapag sa preventive suspension si empleyado ay found guilty, wala na siyang sahod. Kapag acquitted, then kailangan may sahod siya during the preventive suspension period. Again, next is SIT. Teka, i-update ko pala itong ano ko. Sabi ko kanina, NTE. NTE na. Notice to explain. Update ko lang yung listahan ko. PS, tapos ilagay ko lang ito SIT. SIT, no? Or Serious and Imminent Threat. Binanggit ko na rin naman eh. Sabi natin kanina, ang PS, nagkakaroon na ng PS o preventive suspension kapag may SIT or Serious Imminent Threat sa sitwasyon, ano? And again, notice to explain, NTE means notice to explain. Ito yung unang papel na pinapadala sa empleyado kapag siya may na-violate na company policy or company rules. Next, AWOL or AWOL, you know this, or AWOL sa Filipino language. Ito yung absence without official leave. So, ng empleyado, lumiban ng walang paalam or walang leave form na naka-file or hindi nag-abiso, naka-AWOL status yan. Take note, kapag naka-AWOL status ang empleyado, hindi ibig sabihin terminated na, ha. Marami kasi sa inyo dyan nagko-comment, no, na akala kapag AWOL status, terminated. Okay? Ang mali din ng mga employer respondents, kung nakikinig kayo, kapag naka-AWOL, huwag mo nang mag-withhold ng sweldo. Ha? Maliban na lang kung meron na kayong naka-ready na computation ng losses or damages na nag-resulta sa kanyang AWOL, no, sa kanyang absences. But then, what terminates the relationship is not the AWOL itself, but abandonment of work. So, for example, si empleyado, hindi nagpaalam, umabsent, naka-AWOL yan, sigurado yan. Issuehan ng NTE yan, tapos with RTWO. No? Now, kapag hindi siya bumalik, despite RTWO, despite NTE, etc., then yung AWOL niya, magiging abandonment of work na, termination from work na mangyayari dyan. And AWOL, ginagamit ng mga employer yan kadalasan kapag hindi siya pumayag na i-shorten yung resignation period ng 30 days, diba? Kasi may rendering period tayo na 30 days pursuant to requirement ng Article 300 ng Labor Code na when you resign from your work, there should be 30-day or 1-month advance notice or 30 days nga. Kapag hindi mo na comply yan, kadalasan ng employer will tag you as AWOL sa kanilang computer or kanilang system, no? And then kapag naka-AWOL ka na, then padala ka ng NTE with RTWO. If you fail to report for work, then pwede nang mag-proceed to abandonment of work yung mga yan. Next, CRR, which means Company Rules and Regulations. So itong tatlong magkakasunod, mag-anak lang to, no? So ang iba ang tawag naman COD or Company or Code of Discipline. Ang iba naman tawag COC or Code of Conduct. So lahat ito they refer to rules of conduct, regulations ng company, may table of penalties na kung saan nakadesign sila para i-call out kung ano yung mga nilabag na patakaran. Ano mga patakaran, ano ang parusa pag nilabag ito, ano yung mga proseso, etc. So nakalagay yan either sa CRR, sa COD, or sa COC. Then you have the employee handbook.
Ang abbreviation natin dyan ay EH. Ito naman nakalagay kung ano ba yung policy ng company pagdating sa paggamit ng company car, paggamit sa company issued cellular phone, paggamit sa mga company issued property. So gano'n, no? Not necessarily na mayroong penalty. Next, employer. ER ang ating code, ang ating abbreviation, ER, employer. So madalas ginagamit natin to, no? Especially kapag pinag-uusapan natin employer-employee relationship, ginagawa natin EE relationship na lang. Ang EE, of course, stands for employee. Then, gumagamit tayo ng code or terminology na MNC, which means money claims. So, kapag nag-uusap tayo tungkol sa kung ano ang claim mo, cause of action mo, tatanungin kita, MNC lang ba yan or may ILD yan? So, ibig sabihin, money claims lang ba yan? At or may illegal dismissal. So that takes us to the next terminology na ILD, illegal dismissal. So halimbawa, tinanong kita, may mga questions kayo, tapos tinanong kita to clarify, ano yan, MNC ba yan or ILD? Or parehas MNC at saka ILD, no? Then you have the CD, which means constructive dismissal. CD ha, hindi ito yung parang bilog na nabibili nyo dati sa CDR King, ha. Uy, sayang, no? Wala rin CDR King. Ang ganda pa naman ng araw, no? Nawala na. So, yun, CD, constructive dismissal. So, guys, yan ang listahan ng ating labor terminologies part 2. If you have any other clarification, then let me know in the comment box below. And I hope you learned something from this video. And if you find this helpful, please share this with your friends, your colleagues, your family members, or any person who you think may benefit from the information that we shared. And with that, thank you very much for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.